Zoe Tan, lagot ka na naman kay sir nito. Bakit nakalimutan mong lagyan ng label ang mga reports na nilagay mo sa mesa niya? Hindi tuloy niya alam kung kaninong report to. Gigil na sambit ni Ara, ang kaibigan ni Zoe, at ang nag-iisang kambal tuko niya sa lahat ng bagay. Binubungangaan na naman siya dahil sa kapalpakang nagawa niya dahil sa report na inutos sa kanya ng magaling niyang boss. Hindi naman sa nagrereklamo siya, pero naiinis din siya dahil palagi na lamang siyang pinapahirapan ito. Alam niya na ang gagawin dyan, Ara. Hindi ko naman kasalanan na hindi pala niya sa ulo ang report na yun. Naku Zoe kung di lang kita kaibigan, ako mismo magpapalaya sa'yo sa kumpanyang to. Puro kapalpakan na lang ang ginagawa mo. Para mo namang hindi ako mahal niya ni Ara. Parang nakalimutan mo na ako naglalaban ng mga panty mo. Lumabi pa si Zoe kaya naman napangiwi si Ara. Ito ang madalas na gawin ng dalaga sa tuwing gusto nitong makawala sa usapan. Siya, si Zoe Tan. Isa siyang sekretarya ng sikat na bilyonaryo/masungit at buwisit na si Dace Del Gracia. Kapatid ng kanyang kaibigan na si Cole Del Gracia at alam niya ang lihim ng mga ito. Kaya wala ding magawa ang boss niyang si Dace kundi ang hayaan siya sa mga kapalpakan sa trabaho. Ayan ka na naman sa pangungonsensya mo sa akin. Mabuti pa nga at tumungo ka na sa loob ng opisina ng boss natin. Kanina ka pa hinihintay nun. Panigurado din ay sasalubungin ka niya ng sermon. Sabi ni Ara bago ito umupo sa kanyang upuan at nagsimula nang magtipa sa kanyang computer. Ayoko, mamaya na lang. Dahil baka bibilihin pa ako at baka hindi pa ako makahabol. Tanggi ni Zoe. Nakatutok din kasi ito sa kanyang computer. Dahil nga sa paghihintay sa paglabas ng tiket, kailangan niya makipag-unahan. Kundi hindi siya makakabili ng tiket para mapanood ang idol niya. Hindi ka ba nagsasawa sa mga lalaki niya na mukhang mga babae? Sayang ang pera mo dyan kung pinangkain mo na lang sana. Suway pa sa kanya ni Ara, kaya mas lalo siyang bumusangot. Ito pa lang naman ang concert na dadaluhan ko, Ara. Hindi nga ako nakabili na nakaraang taon dahil pinaulanan ako ng isang yun ng trabaho. Ito ngayon ang ganti ko at walang makakapigil sa akin. Ikaw ang bahala dahil parang hindi mo kilala si Dace. Panigurado ay susunduin ka dito kapag di ka pa nakita ng sa loob ng Zoe Tan! How dare you na paghintayin ako, babae ka? Naglalagablab ang mga mata ni Dace nang makapasok sa financial department. Told ya. Mahinang bulong pa ni Ara. Madilim ang mukha ni Dace na lumapit kay Zoe na wala pa ring pakialam sa boss niyang umuusok ng ilong sa galit. Hinila pa nito ang upuan at hinarap sa kanya. Ano bang problema mong babae ka? At di ka nakikinig sa akin, ha? Kundi lang dahil sa kapatid ko, hindi kita pagtsatsagaan dahil ang sakit mo sa utak. Bulyaw pa nito, ngunit labas na talaga sa kabilang tenga ni Zoe ang mga sinasabi. Bakit mo ba kasi ako hinahanap? Babalik din naman ako sa opisina mo eh. Nagtatanong ka pa talaga kung ba't kita hinahanap? Nakita mo ba yung trabahong ginawa mo? Ngayon, paano ako makakapagpasya kung hindi ko alam kung kaninong business proposal ang leching yon? E di hanapin mo. Parang wala na sa mga empleyado sa paligid ang nasasaksihan na sagutan ng dalawa. Sanay na sila sa araw-araw na bungangaan ng mga ito at mas magugulat pa sila kung sakaling isang araw hindi na magbangayan ng mga ito. Paano ko hahanapin kung di ko nga alam ang mga yon? Sana nilagyan mo ng label. Anong silbi ang pag-a-alphabetical mo kung di mo naman alam kung ano ito, Zoe? Tinig ka talaga sa lalamunan ko. Konti na lang, malapit na siyang sakali ni Dace. Anong gusto mong gawin ko? Ibalik sila sa dati? Hindi ko alam. Mas lalo pang nainis si Dace dahil sa sagot nito. Kaya hinila niya si Zoe paalis sa department at dinala sa opisina niya. Ano ba? Di mo ba alam na may tinatapos pa ako, ha? Kailangan ko makabili ng ticket para sa concert ni... Shut up! Dumagundong ang boses ni Dace sa apat na sulok ng silid. Ang nagpahinto kay Zoe sa kanyang pagtatatalak. Hanggang kailan ka magiging ganito? Hindi mo ba alam na kaysa makatulong ka ay nakakaperwisyo ka? Sa tingin mo ba, nakakatuwa pa ang ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Na ang daming karapat-dapat dyan sa posisyon mo pero nasa'yo? Paano ko hahanapin kung di ko nga alam ang mga yon? Sana nilagyan mo ng label. Anong silbi ang pag-a-alphabetical mo kung di mo naman alam kung ano ito, Zoe? Tinig ka talaga sa lalamunan ko.
Hindi pinakita ni Zoe na nasaktan siya sa sinabi ng lalaki. Nakatingin lamang siya kay Days habang pinagmamasdan ang mga mata ng lalaki na parang disappointed sa kanya. Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Nasaan? Paano mo ginagawa kung sakit ka sa ulo sa bawat empleyado dito sa kumpanya ko? Bakit hindi ka mag-apply sa kumpanya ni Cole kung yan ang lecheng pinagmamalaki mo sa akin? Ba't nandito ka? Kasi gusto kita. Naisatinig ni Zoe sa sarili habang nakatitig kay Days. Ito lamang ang pwedeng dahilan kaya siya nagtitiis sa araw-araw na masasakit na salitang binabato sa kanya. Tama rin ito na pwede naman siya magtrabaho sa kumpanya ni Cole. Ngunit pinipili pa rin niya ang magtiis sa tabi ng lalaki. Isa siyang high school graduate na mahina ang kokote. Ngunit dahil iniligtas siya ni Cole, naging close at magkaibigan sila. Ito ang tumulong sa kanya upang makapasok sa kumpanya ni Days. Ang lalaking lihim na minamahal, ngunit bakas na bakas naman ang pagkadisgusto sa kanya. Aayusin ko na lang trabaho ko. Mas mabuti nang magpakumbaba kaysa naman matanggalan siya ng trabaho at hindi na makikita ang lalaki. Ilang beses mo nang sinabi ang Zoe. Pero naging maayos ka ba? Wala ka na ba ibang ginawa kundi tumunganga dyan na parang walang pakialam sa mga tao sa paligid mo? Kung ako lang masusunod, aalisin talaga kita sa kumpanya ko. Napangiti ng mapait si Zoe habang nararamdaman ang sakit sa loob niya dahil sa pinagsasasabi ng lalaki na hindi maganda. Kinabukasan maagang pumasok si Zoe sa kumpanya upang ayusin ang mga trabaho na ilang araw niyang hindi pinansin. Nakatambak yun na parang bundok sa taas. Pero pagtapak niya sa opisina ng lalaki, naabutan niya si Days na may kahalikang babae. Parang sinuntok ng 1,000 punyal ang puso niya. Mabilis niyang nakilala ang babae dahil ito ang nobya ng binata. Ang nobya nito sa matagal na panahon. Hindi ba talaga marunong kumatok yung sekretarya mong stupid? Naiinis pang sabi ng babae sabay punas ng lipstick na nagkalat sa labi. Don't mind her dahil trabaho niya magbigay ng sakit ng ulo. Sagot naman ni Days kaya mas lalong sumama ang pakiramdam ni Zoe. Pero babe, wala kasi tayong privacy eh. Tulad nito, we are doing something pero bigla na lamang siya papasok. Hindi ba talaga pwede na ilagay sa labas ang mesa niya? At kailangan kasama mo siya sa loob ng opisina mo? Hindi pinansin ni Zoe ang sinabi ng babae. Bagkus, umupo siya sa mesa. Maliban sa tabi ni Ara, ay dito talaga sa loob ng opisina ang opisina niya. No, mas mabuting nandyan siya nang nakikita ko rin ang ginagawa niya. Paano kung gusto ko ng more than? Pinalandi pa ng babae ang boses kaya naman mas napakapit ang tanga ni Zoe sa ballpen. Gusto niya nang saksakin sa liig ang babae dahil sa kaartihang taglay nito. Why? Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan, babe? No. Gusto ni Zoe tumawa ng malakas pero hindi niya magawa. Si Days, ang tipo na hindi sumusunod sa mga gusto ng partners niya. Ni minsan wala pa itong inuwi sa kondo. Lalo na ang ipinakilalang babae sa mga kapatid. Paano niya nalaman? Dahil isa siyang stalker at ganun siya kabaliw sa binata. Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan? I want us, Days. Gusto ko tayo lang sa isang silid dahil hindi ako komportable na may nakakakita. Huwag ka nga maging plastic. Kaya pala kung sino-sino ang kahalikan mo sa bar, hindi ka naman nahiya. Putol ni Zoe sa sinasabi ng babae. Excuse me? Tumaas pa ang boses nito. Anong sinabi mo, stupid? Akala mo ba, hindi ko alam na may gusto ka kay Days? Hindi ko hahayaan na mapunta siya sa'yo, stupid! Malakas pang sigaw ng babae, kaya naman hindi napigilan ni Zoe na tumingin sa babae. Pinainosente pa niya ang muka at itinilt ang ulo upang mas magmukha siyang inosente. Ako bang kausap mo? Hindi ka lang isang stupid kundi isa ka pang tanga. Sino ka para siraan ako na nakikipaghalikan ako sa bar, ha?
Nandun ka ba nung nangyari yon? May ebidensya ka ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo pero masyado ka yatang defensive. Hindi naman ikaw ang kausap ko. Sabay pakita ng earpods na nasa tenga ni Zoe. Namula ang mukha ng babae kaya naman umiyak na naman ito sa harapan ni Days. Ito ang gawain ng babae sa tuwing malapit na itong mabuking sa mga kagagahang ginagawa na hindi alam ni Days. Parang pusang kinakatay ang pag-iyak mo. Pwede mong wag kang umiyak? Naiiritang sabi ni Zoe. Kahit na sinamaan siya ng tingin ni Days. Look babe, bakit mo natitiis na ginaganyan ako ng sekretarya mo? Hindi niya ako magawang respetuhin bilang girlfriend mo, Days. Umikot pa ang mga mata ni Zoe dahil heto na naman ang simula ng World War III nila ng babaeng si Lara. Zoe! Nagbabanta pa ang boses ni Days. What? Wala akong ginagawang masama sa babae mo. Irritable pang sabi ni Zoe. What? Tama bang narinig ko? Ano bang pinagsasabi ng babaeng yan, Days? Konti na lang talaga at malapit na ako mapuno dyan. Hayaan mo na lang siya, pwede ba Lara? Sabi ni Days sa kanyang nobya, kaya naman lalo itong nagalit. So mas kinakampihan mong babaeng yan? Ganun ba, Days? Bakit? Isa din ba siya sa mga naging babae mo? What are you talking about? Wala akong sinabing ganyan. Depensa ni Days sa nobya. Sa pananahimik ni Zoe, bigla na lamang ibinato sa kanya ni Lara ang isang baso na nakapatong sa ibabaw ng mesa ni Days. Kaya niya itong iwasan ngunit hindi ginawa ni Zoe. Bagkus, sinalubong niya pa ito kaya tumama ang baso sa sentido niya. Tumakas pa ang dugo sa kilay niya, pababa sa pisngi. What the hell did you do, Lara? Malakas na sigaw ni Days at saka tinulak si Lara mula sa pagkakaupo sa kandungan nito. Bumagsak ang kawawang dalaga sa lapag. Are you okay? Nag-aalalang tanong pa ni Days. Sir, may narinig po akong pagkabasag kaya po nandito ako. Singit naman ng butler niya. Yes, palabasin mo ang babaeng yan ngayon din. Galit na utos ni Days sa butler niya kaya naman sumunod ang lalaki. Hindi mo maaaring gawin to sa akin, Days. Nobya mo ko. Dahil lamang sa stupid mong secretary gagawin mo sa akin to? You and I are over. Hindi mo kailangan manakit na ibang tao dahil lang sa katangahan mo. Ilang araw na ako nagtitiis sa ugali mo at ngayon wala na akong pakialam. Sabi ni Days. Sigaw ng sigaw ang babae habang kinakaladkad palabas ng opisina ni Days. Ngiting tagumpay naman si Zoe, ngunit pinanatili niya pa rin kalmado ang itsura kahit na nagpupugay na siya sa saya ng kaloob-looban. Dali na kita sa ospital, Zoe. Hindi humihinto ang paglabas ng dugo sa sentido mo. Kung alam ko lang na magagawa ito ni Lara, hindi ko na sana siya dinala pa sa opisina ko. Nangyari na. Isa pa malayo naman to sa bituka. Sagot naman ni Zoe. Malayo sa bituka pero malapit sa utak. Tara na at dadalhin kita sa ospital. Hindi na nakipagtalo pa si Zoe at hinayaan niya na dalhin siya ng lalaki sa ospital. Kinailangan tahiin ang sugat niya sa sentido dahil nabiyak din talaga ito. Sabi din ng doktor na hindi siya maaaring magtrabaho ng 1 linggo dahil kailangan niya magpahinga. Mabilis naman pumayag si Days pero masama ang loob ni Zoe dahil ibig sabihin ng day off ay hindi niya makikita ang lalaki. Hinatid pa siya ni Days sa apartment nila ni Ara at hindi naman maipinta ang mukha ni Ara nang makita niyang sugatan ng itsura ng kaibigan. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Yan ba ang epekto ng basag mong bungo? Yang maging baliw ka? Sabi pa nito. Kahit kailan talaga panira ka ng kasiyahan, no? Wala naman, ang masasabi ko lang ay masaya ako dahil isang tangang babae na naman ang nawala sa landas ko. Hanggang kailan mo kaya ititigil yung kagagahan mo kay sir? Kapag yan, nalaman niya, kung sino ka talaga ay baka palayasin ka niyan. Sabi pa ni Ara na ngayon ay nililinis ang tanga na baril. May mission ka ngayon? Tumawag na ba si boss? Bakit hindi niya sinabi sa akin?
Tanong pa ni Zoe. Ako lang ang may misyon at hindi ka kasama dahil nga dyan sa tama mo sa ulo. Mabuti pang magpahinga ka na lang kesa naman lumala pa yan. Ito ang tunay na buhay ni Zoe at Ara. Mga secret agent ng gobyerno. Ang misyon nila ay alamin ng mga taong kailangang mahuli at nakakuha ng bagong misyon si Ara. Ano naman ang misyon na ipapagawa sa iyo ni boss? Usisa pa ni Zoe. Tinanggal na rin ni Zoe ang suot na salamin upang matakpan ang totoong kagandahan. Isang lalaki na nagpapalakad ng bar kung saan naroon ng mga babaeng binibenta. Kailangan kumuhuli ang lalaki sa likod nito. Anong pangalan? Masama kasi ang pakiramdam ni Zoe sa misyon. I don't know. Dahil larawan na nga sinabi sa akin. Magpahinga ka na at gagawin ko muna ang misyon ko. Paano ang twins mo, Aber? Nakataas ang kilay ni Zoe. Pakibantay na lang, babalik din ako agad. Nakangiti pang sabi ni Ara bago ito sumibat paalis ng apartment nila. Ang kaibigan niyang si Ara ay isa sa kasamahan niya sa tunay na buhay bilang isang office worker. Nabuntis din ang kaibigan 5 taon ang nakakalipas. Ngunit hindi pa rin masabi ng kaibigan kung sino nga ba ang ama ng kambal nito. Pero isa lamang ang alam ni Zoe, nasaksakan ng gwapo ang ama ng mga bata. Maliban sa magaganda ang lahi, magaganda pa ang kulay ng mga mata. Sinilip niya muna ang 2 inaanak sa silid ng mga ito at mahimbing naman ang tulog. Saka siya nagpasyang tumungo sa silid upang magpahinga. Sa kailaliman ng gabi, kung saan nagpapakasaya ang mga tao sa loob ng bar, narito si Ara na dahan-dahang pumapasok sa loob. Dala niya ang baril at ang ilang armas upang mahuli ang lalaking pakay. Hindi kaya tayo mahuhuli nito? Parang hindi mo kilala si boss at kayang pumatay ng isang yon nang hindi mo namamalayan. Sabi ng lalaki. May kausap itong isa pang lalaki na may tanga na 2 bag. Mas lalong pinasingkit ni Ara ang mga mata at nalaman niyang drugs ang laman nito. Paano natin may papasok sa barang party drugs na to? Hindi kaya tayo mahuli? Hindi ibig sabihin na nakaligtas tayo ng isang beses ay makakaligtas tayo ngayon. Sabi naman ng lalaking kausap nito sa natatakot na boses. Bahala na pare, kailangan ko ng pera. Bago pa sila makaalis, inunahan na sila ni Ara. Pinatulog niya ang mga lalaking ito at kinuna ng ebidensya. Akmang dadamputin niya ang party drugs nang biglang makaramdam si Ara ng presensya ng isang lalaki sa likuran niya. Mabilis na lumayo si Ara sa lalaking nasa dilim sabay labas ng baril. Sino ka? Itaas mo ang kamay mo, kundi dadanak ang dugo mo dito. Sabi pa ni Ara. Really? Paano kung ibaba mo kaya ang baril mo bago pa kita lumpuhin at nang hindi ka na makatakas ulit? Sabi pa ng lalaki na mas lalong nagpatigalgal kay Ara. Ang boses na yun ay pamilyar sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang boses na minsang nagpaluhod sa kanya. Boses na ilang taon niyang tinakasan. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Ara nang makita sa liwanag ang mukha ng lalaki. Hello love? Miss me? Kasi ako oo. Oo, sobrang miss kita. Gusto ko lang tanungin kung saan mo dinala ang mga anak ko. Ang kaninang naglalarong mukha ng lalaki ay napalitan ng matinding galit. Cash? Mabuti naman at naalala mo pa ako. Dahil kung hindi magtatampo ako. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Sinusundan mo ba ako ha? Hindi kita sinusundan. Pero matagal na kitang hinahanap. Kaya bago pa ako magalit, Ara. Baka naman gusto mong bitawan ng baril mo at sumama sa akin na maayos. Subukan mo lumapit sa akin, Cash Del Gracia. Hindi ako mangingimin na kalabitin ang gatilyo ng baril ko. Pagbabanta pa ni Ara pero nakalimutan niya na isang demonyo pa lang nasa harapan niya. Then pull the trigger, love. Kalabitin mo ang gatilyo gaya ng ginawa mo sa akin noon para lang makatakas ka. Hindi ko alam ang sinasabi. Bago pa matapos ni Ara ang sinasabi, naramdaman niya ang masakit na bagay na tumusok sa leeg niya.
Bigla siyang nanghina at bumagsak sa braso ni Cash. Nawalan ng lakas ang mga paa niya at nanlabo ang mga mata niya. Ngayon sisiguraduhin kung hindi ka na makakawala pa. Huling narinig ni Ara na sinabi ng lalaki bago siya tuluyang nawalan ng malay. 3 araw na ang lumipas simula na umalis si Ara na kaibigan ni Zoe. Hindi pa rin ito bumabalik at walang nakakaalam kung nasa ng babae. Hindi na rin mahinto ang pag-iyak ng mga anak nito kaya hindi na rin alam ni Zoe ang gagawin sa mga bata. Tanga ng cellphone, i-denial niya ang numero ng boss niya upang tanungin kung nasaan ang kaibigan. Ngunit hindi rin ito alam. Wala bang kahit anong mensahe ang babae sa'yo? Wala ba kayong tracking para malaman kung nasan si Ara? Tanong pa niya sa kabilang linya. Tita, wala pa po si Mommy. Tanong pa ng bubuwit na kanina pa nakakapit sa kanya. Maski ang trabaho niya, hindi niya mapuntahan dahil hindi niya maaaring iwan ng mga bata. Malungkot siyang umiti bago ibinaba ang cellphone. Uuwi din ang mommy niyo, sadyang busy lang. Sa ngayon ako muna makakasama niyo, okay? Tumango naman ang mga bata at wala nang nagawa na nagsibalikan sa kanilang mga pwesto. Naawa si Zoe sa mga ito dahil kitang-kita na naman ang pangungulila sa ina. Pero wala siyang magawa dahil maski siya ay hindi alam kung nasa ng kaibigan. Ganito na lang mga babies, pumunta tayo mall para naman mawala ang lungkot nyo. Uuwi din ang mommy nyo sadyang hindi lang talaga ngayon, okay? Nagtatatalon pa ang mga ito sa tuwa kaya naman nagready sila upang pumunta ng mall. Bitbit niya ang kambal sa magkabilang kamay at hindi na rin natutuwa si Zoe na makaramdam na makailang beses ang pagwa-vibrate ng phone niya. Sa kabilang banda naman ay si Days na kanina patawag ng tawag sa numero ni Zoe. Ang pasaway niyang sekretarya hindi na naman sumasagot sa tawag niya ngayon. Ang babaeng nanunuot sa kalamnan at tinik sa lalamunan niya. Bakit hindi mo hayaan ang babae mo at papasok din yan kapag gusto? Ikaw na nagsabi na kakaiba ang sekretarya mo sa lahat ng babaeng nakilala mo. Sabi ni Vince na kanina pa nagkakape sa loob ng opisina niya. May mga kailangan siyang tapusin na trabaho, Vince. Lagi na lang siyang ganito. At kung di lang talaga siya hawak ni Cole, matagal ko na siyang inalis sa trabaho. Talaga ba? Sa pag-aakala ko, may karapatan ka mag-alis ng tao sa kumpanya mo. Huwag mo nang gawing dahilan si Cole. Dahil alam natin kung bakit di mo maalis si Zoe sa kumpanya mo. Pambubwisit ni Vince. Anong ibig mong sabihin? Na gusto ko si Zoe? No freaking way. Hindi siyang tipo ko. Tanggi pa ni Days sa kapatid na ipinagkibit balikat naman ng isa. Wala akong sinabi Ikaw nagsabi niyan. Ano ba talagang ginagawa mo dito, Vince? Hindi ka ang tipo na tatambay sa opisina ko ng ganito. Sabi ni Days sa kapatid dahil alam niyang ang bawat halukay ng bituka ng mga kapatid niya. Iisa lang naman ang problema ng mga kapatid niya at ito ay ang babae. Kaya nakakapagtaka lang din kung bakit nandito ang kapatid niya ng ganito kaaga. Masama bang dalawin ang pinakamamahal kong kapatid? May kailangan ka na agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang magpahinga? Saad naman ito, pero ramdam ni Days na may problema ito. Dahil na naman ba ito sa asawa mo? Iniwan ka na naman ba niya kaya nandito ka para humingi ng advice? Tarantado, wala akong mabibigay sa'yo. Binato pa ni Days ng ballpen ng kapatid na mabilis itong nasalo. Nag-aalala lang ako kung dapat pa bang ituloy ang relasyon namin ni Leah. Bakit? Ilang beses na siyang nakidnap ng dahil sa akin at hindi ko na kaya makita siyang nadadamay pa. Sabi ni Vince. Dito na naging seryoso ang usapan ng dalawa. Kahit si Days ay may takot ding nararamdaman sa babaeng pipiliin niya. Takot na madamay si Zoe sa buhay niya kahit nakikita naman niya kung ano ba talagang ginagawa nito. Iiwan mo, tas pag nakita mo hawak ng iba, kakayanin mo. Tanong na hindi na iwasan ni Vince. Ang kaninang kalmadong muka ay napalitan ng galit at matinding selos. Kahit mamatay ako, hindi ko siya pakakawalan. Bulyaw ng kapatid sabay alis sa opisina nito.
Napailing-iling na lamang si Days sa kabaliwan ng kapatid. Muli niyang sinipat ang cellphone dahil hindi pa rin sinasagot ng babae ang tawag niya. Dahil sa matinding inis na nararamdaman ni Days, minabuti niyang kunin ang susi ng sasakyan at naglakad palabas. Kailangan niya makita si Zoe dahil hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Kailangan niya ito makita at tanungin kung bakit ito hindi na lang pumasok bigla. Paikot-ikot naman si Zoe at ang mga bata sa loob ng mall. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang matanggap na tawag mula sa boss niya. Kapag hindi pa nakauwi si Ara mamayang gabi, mapipilitan siyang hanapin ito. Tita, hindi po ba talaga uwi si Mommy mamayang gabi? Hindi po ba siya tumawag sa'yo? Muling tanong ng batang babae. Baby, uuwi din ang mommy niyo, naging busy lang talaga siya. Sa paglalakad nila sa mall, bigla na lamang may malamig na kamay ang humawak sa braso niya. Kamunti ka na itong masuntok ni Zoe, kundi lamang niya nakita agad ang mukha nito. Days? Tawag niya sa pangalan ng lalaki. Ito ang dahilan kaya di mo sinasagot ang tawag ko? Kasi pinapasyal mo ang mga anak mo? Malamig na tanong ni Days sa kanya. Ha? Hindi. May gagawin lang talaga ako tsaka nagsabi naman ako na hindi ako makakapasok ngayon. Oh really? Then explain it to me kung sino ang batang yan at bakit kamukha sila ni Cash. Siguraduhin mong kapani-paniwala magiging paliwanag mo. Malamig na tura ni Days na kinabigla naman ni Zoe. Kilala niya si Cash, pero hindi naman niya makita ang resemblance ng lalaki sa mga bata. Ngunit na i-check niya ang cellphone, nakita niya na mas maayos sa mukha ni Cash. Palagi niya kasi itong naaabutan tuwing dimang mga ilaw. Kaya naman hindi niya minsan naisip na baka ito ang ama ng mga bata. Don't tell me na si Cash ang ama ng mga bata. Tanong pa niya sa sarili kaya mas lalong nagtagis ang ngipin ni Days. Dinala ni Days si Zoe sa mansyon ng nakatatandang kapatid na si Cole upang pag-usapan ang tungkol sa mga bata. Kapit na kapit naman ang mga bata kay Zoe. Lalo na nang lumabas ang lahat ng magkakapatid at iisa lamang ang sinabi. May lihim na relasyon kayo ni Cash, Zoe? Ba't di mo sinabi sa amin na may anak pala kayo? Tanong pa ni Trey. Ano? Hindi naman ako ang ina ng dalawang to, kundi ang kaibigan ko si Ara. Ara? Yung magandang babae na kasama mo sa kumpanya? Tanong naman ni Troy, ang kakambal ni Trey. Siya nga, 3 araw na siya hindi nakakabalik simula nang tapusin niya ang misyon niya. Kaya ako nga pumunta ng mall at isinama tong 2 bubuwit na to. Kaso yung isa dyan nagalit bigla, tas kinaladkad na lang ako. Bakit hindi mo na lang sabihin na anak niyo ni Cash ang mga batang yan? Kilala ko si Ara at alam ko mga impormasyon niya. Hindi na maitago ni Days ang inis na nararamdaman sa babae ngayon. Malamang, paano kami makakapasok kung di namin babaguhin ang mga impormasyon namin? Kung ayaw mo maniwala na hindi ako ang ina ng mga batang to, bakit di nyo tawagan si Cash? Nagtitigan pa silang dalawa at malapit nang magkainitan, mabuti na lang at pumagitna si Cole. Hindi nga nagsisinungaling ang mga mata ko. At anak sila ni Cash. Siya lang naman ang moreno sa amin na namana ng 2 bubuwit na to. Ni Cole. Tatawagan ba natin si Cash? O antayin na lang natin siya makauwi? Tanong ni Brett. Mas mabuti pang ang tawagan na lang natin siya. Para malaman natin na may inanakan pala siya. Nang hindi niya alam. Naghintay sila ng 3 oras at bigla na lamang bumukas ang pintuan. Iniluwa nito si Cash na pawis at may sugat sa gilid ng labi. What? Bakit niyo ako pinatawag kung kailan may pusa akong pinapaamo? Saad naman ito. Pwede mo bang sabihin kung saan mo dinala si Agent Ara? Tanong ni Cole sa kapatid. Ang naiirit ang mukha ni Cash ay napalitan ng mapansin niya ang 2 bata na naglalaro. Mga anak ko. Saad pa nito. Bago makalapit si Cash sa mga bata, hinarangan siya ni Days. Sino ang ina ng mga bata, Cash? Puno ng lamig na tanong ni Days sa kapatid na mukha ng papatay. Bakit mo naman gustong malaman, Days? May kailangan ka ba, ha?
Gusto ko lang malaman kung sino ang ina ng mga anak mo, Cash. Zoe. Pagkasabi niya sa pangalan ni Zoe, ay bigla na lang bumagsak si Cash sa sahig ng basag ang labi. Para saan yun, Timwit? Malakas na sigaw ni Cash. Ang ibang mga kapatid naman nila ay hindi umawat at nagkamot lang ng mga ulo dahil nakikita na nila kung bakit nagkakaganito si Days. Ang kapal na mukha mong buntisin siya, papatayin talaga kitang hayop ka. Gigil na tumira ng suntok si Days na sinangga naman ni Cash. Ano bang problema mo, Days? Bakit ka nananakit ha? Wala akong alam sa kinagagalit mong buwisit ka. Sigaw ni Cash at mabilis na lumayo sa kapatid. Humugot pa ito ng baril at tinutok sa kanya. Ano bang ginagawa mo, Days? Ba't mo sinasaktan ng kapatid mo? Akala ka ba wala kang nararamdaman sa sekretarya mo? Pambubwisit pa ni Troy sa lalaki. Shut up! Gigil pa nitong sigaw. Kaya naman nagtaas na lamang ng kamay si Troy. Ano bang iniisip mo at nagagalit ka kay Cash? Hindi naman ako ang ina ng mga bata kundi si Ara. Ibaba mo na ang baril mo at ikaw naman, Cash. Naglakad si Zoe sa binata at sa kisap mata, nakita na lamang nila si Cash na namimilipit sa sakit dahil sa suntok na ginawad ni Zoe. Ang lahat ng lalaki ay nakatunganga dahil ang prim and proper na sekretary ng kapatid nila ay isang badass pala. Saan mo dinala ang kaibigan ko? Hindi mo ba alam na 3 araw nag-iiyak ang mga anak nyo, ha? What? Isang sapak muli ang natanggap ni Cash. At this time, umatras na si Days dahil bigla siyang kinabahan sa nakikita sa babae. Hindi niya akalain na magaling pala ito sa pakikipaglaban. Ano pang problema mong babae ka at nananapa ka, ha? Hindi porket babae ka, hindi na kita Shit! Isang tadyak naman ang binigay ni Zoe. Nahulog pa ang salamin na suot ni Zoe kaya naman lumantad sa lahat ang tunay nitong ganda. Maski si Days ay natulala dahil ito ang unang beses na nakita niya ang kabuoang mukha ni Zoe. Ang buhok nito na kumawala sa mahigpit na pagkakatali ay malayang nagsasasayaw sa likuran. Anong problema ko? Nagagalit ang isang yun dahil sa'yo. Bakit kasi hindi nyo ayusin ang kaibigan ko ang relasyon nyo alang-alang sa mga bata at ikatatahimik ng abdo ko? Yun naman ang gagawin namin ni Ara. Kaya lang pinatawag nyo ako dito. Kukunin ko ang mga bata at sabihin mo dyan sa lalaki mo, huwag siya basta-bastang nananapak dahil kahit kapatid ko siya, tataniman ko siya ng bomba. Saad pa ni Cash bago kinuha ang mga bata. Naiwan ang lahat pero kalaunay, nagsipasok na rin sa mga silid nila. Si Days at Zoe naman ang natira sa living area, kaya naman wala silang sinayang na pagkakataon. Mag-uusap tayo dahil marami kang kailangan sabihin sa akin. Ano naman ang sasabihin ko sa'yo? Nanunod yun namang sabi ni Zoe. Marami at siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa magiging sagot mo. Dahil kung hindi, ako mismo ang magkukulong sa'yo nang hindi ka na makaalis. Pagbabanta ni Days na kinatawa lamang ni Zoe. Ngiting abot tenga ang ngiti ni Zoe habang nasa biyahe sila ni Days. Ang bilis ng bawat pangyayari pero isa lamang ang alam niya. Na kanya na ang binata at nagwagi ang plano niya. Huwag kang uuwi mamaya na hindi ako kasama. Saad pa nito kahit ang tingin ay nasa harapan ng sasakyan. Palihim nang umiti si Zoe bago inayos ang suot na salamin dahil ayaw ni Days na alisin nito. Bakit naman? Sanay naman ako umuwi mag-isa at saka gusto ko rin makausap si Ara kaya maaga akong uuwi mamaya. Aniya? Kahit konti na lamang ay titili na siya sa kilig. Hindi pa ba sapat na nag-usap kayo noong nakaraang araw? Isa pa nasa bahay na siya ni Cash. Kaya, anong gagawin mo doon? Anong gagawin ko? Baka nakakalimutan mo partner kami ni Ara sa pagiging agent. At kailangan ko saluhin ang trabaho ang binitiwan niya. Ba't ba ang init ng ulo mo, ha? Akala ko ba okay na tayo? Basta hintayin mo ako mamaya. At isa pa, nailipat ko na mga gamit mo sa kondo ko. Kaya, kailangan mo sumabay sa akin. Sabi ni Days. Ito ang pinag-aawayan nila ng mga nakaraang araw.
Dahil gusto nito na magsama sila sa iisang bubong. Sino nga ba siya para tanggihan, di ba? Kailangan na lamang niya mag-inarte para naman hindi mahalata na pabor sa kanya ang lahat. Alam ko kung nasa ng kondo mo. Isa pa, hindi ba parang nakakahiya naman na malaman nila tayo na? Bigla pang namula ang pisngi ni Zoe nang sabihin yon. I don't care. Gawin mo na lang ang sinabi ko para wala tayong maging problema. Nakarating sila sa opisina ng lalaki. Kaya naman pasimpleng lumayo si Zoe, ngunit kinabig siya ni Days at pinanlisikan ng mga mata. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Kailan ka pa natutong lumayo sa akin? Sa tingin mo ba natutuwa ako? Hindi naman ako malayo sa iyo ah. Masama bang umusod ng konti? Sinasadya mo baliwin ako? Sa tingin mo ba natutuwa ako ngayon? Naiinis na sabi ni Days na kinatuwa naman ni Zoe. Ba't ba ang klingi mo? Gusto ko lang huminga. Nagulat pa si Zoe nang halikan siya sa labi ng lalaki. Kaya sandali siyang natuod. Okay na. Sabihin mo sa akin kapag gusto mo ng oxygen at ibibigay ko sa'yo. Kailan ka pa naging manyak, Days? Bakit hindi mo aminin na gusto mo lang talaga akong halikan, ha? Ngumisi pa si Zoe nang sabihin yon. Ano naman yan kung gusto kitang halikan? Masama ba? Bumalik ka na sa trabaho mo at hintayin mo ako mamaya. Nagtinginan pa ang ibang empleyado, kaya naman namumulang nag-iwas ng tingin ng lahat. Hindi na rin nagsalita ang iba dahil alam na nila ang nangyayari sa dalawa noon pa man. Bumalik naman si Zoe sa kanyang trabaho at tinapos sa mga ito nang makatanggap siya ng tawag sa boss niya. Kahit hindi alam ni Days ay nagpunta pa rin siya sa opisina ng boss niya. Ano? Ba't di na lang natin pagpabukas ng problema na yan? Hindi mo ba alam na hindi pa ako nakakapagpahinga ng maayos? Irritableng sabi ni Zoe sa boss niya. Kailangan mo lang tapusin ang misyon na iniwan ng kaibigan mo. Ngayon, gawin mo para makapagpahinga ka dahil pagod na rin ako sa lintik na kaso na to. Saad naman ito. Kinuha ni Zoe ang report sa ibabaw ng mesa at binasa ang laman. Isang lalaki pala ang sunod niyang misyon at kailangan niyang matapos ngayon mismo. Sinipat pa ni Zoe ang tanga na cellphone at nakita ang mga text message ni Ara. Fine, bigyan mo ako ng 3 araw at ako nang bahala dito. Aniya, saka lumabas at sumakay ng motorbike. Meron na lamang siyang 3 oras bago mapansin ni Days na wala siya sa opisina. Kaya kailangan niya itong tapusin agad. Isang masukal na gubat ang pinasukan ni Zoe patungo sa isang abandonadong mansyon. Isang killer ang misyon niya na kailangan niyang puntahan. Pagpasok niya sa loob ng abandonadong mansyon, 2 baril agad ang tumutok kay Zoe. Who are you? Anong ginagawa mo sa teritoryo ko? Malalim at puno ng pagbabantang sabi ng lalaki na nasa gilid niya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Pero may gusto lamang ako itanong sa'yo. Bakit ka pumapatay ng mga inosenteng tao? Ba't kailangan ko sabihin sa'yo? Sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang masilayan ng araw? Bago pa nito makalabit ang gatilyo, nagawang tadyakan ni Zoe ang kamay na may tanga ng baril. Nabitawan naman niya ito kaya naman ginawa niya itong oportunidad at sinipas sa mukha ang lalaki. Bumagsak naman ito sa lupa, kaya naman nilabas ni Zoe ang posas na kanyang dala. Ngunit hindi inaasahan ni Zoe nang maramdaman ng malakas na tadyak na ipinaramdam sa kanya ng lalaki. Tumilapon si Zoe at tumama ang balikat sa matulis na bagay. Sa tingin mo ganun lamang ako kadaling mahuli? Nanlilisik pa ang mga mata ng lalaki nang sabihin yon. Hindi naman ako umaasa na madali ka mahuhuli at gusto ko yan. Ngumisipan na nakakaloko si Zoe at saka sumugod ng mabilis, nagpambuno sila at nagdepensahan ng bawat atake. Hanggang sa hindi na malaya ni Zoe na nauubos na ang oras niya, kaya naman pinili na lamang nito na tapusin agad ang labanan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang humandusay ang lalaking kalaban na butas ang bungo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magsabi ka kapag aalis ka? Puno ng galit at pagbabantang, sabi ni Days na nasa likuran ni Zoe. Paano?
Nagtatakang tanong niya. Oh, come on. I have my way. At isa na rin ang pagbabantay sa tulad mo matigas ang ulo. Ani Days. Hanggang sa makauwi sina Zoe at Days, hindi pa rin kumikibo ang binata. Hindi niya kinikibo ang dalaga, kaya naman kanina pa hindi maitikom ang pagkakanguso ni Zoe. Hindi mo talaga ako papansinin? Sure na ba yan? Sorry na nga, diba? Di ko naman sinasadya eh. Hindi sinasadya, pero nagawa mong umalis nang hindi nagsasabi sa akin. Kung di pa kita nakitang umalis sa CCTV, hindi ko pa malalaman na nandito ka. Kailangan ko lang talagang saluhin ang trabaho ni Ara kaya nandito ako. Babalik naman talaga ako agad eh. Kasi matigas lang talaga yung mukha ng lalaking yun. Paano kung di ako nakarating agad? Ay di ba kabangkay ka na lang ngayon? Grabe ka naman sa bangkay agad. Hindi mo ba alam na kaya ko ang sarili ko? Hindi naman ako mahina tulad ng iniisip mo. Mas lalong bumusangot si Zoe. Hanggang sa makapasok sila sa loob ng kondo, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Days. Sorry na nga, hindi ba? Di ko na nga talaga uulitin. Magsasabi na ako sa'yo kapag may misyon ako. Hindi ka nasasali sa misyon na yan. Mamamatay ako na maaga sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Anong ibig mong sabihin? Na mag-resign na ako, ganun ba? Pangungumpirma ni Zoe sa lalaki. Ang mga mata ng lalaki na puno ng kaseryosohan ang tumingin sa kanya. Dito ka na lang sa akin at huwag ka na magiging agent dahil di ko kakayanin pag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Pero trabaho ko to. Nobyo mo ko. Days naman. Susuportahan naman kita, di ba? Pero hindi mo pinaalam sa akin kung may mission ka. Paano kung hindi ako agad nakarating, ha? Hindi galit si Zoe sa gustong mangyari ng lalaki. Naiintindihan niya to at hindi naman siya magrereklamo. Sa tagal niya naging sekretarya nito, ay alam niya kung paano gumagana ang utak ng binata. Look, hindi yun ang gusto kong sabihin. Ang sakin lang, magsabi ka kung may mission kang gagawin para matulungan kita. Alam ko na magaling ka, pero may mga bagay na hindi mo pa rin makakaya. Gusto ko lang na maging dependent ka sa akin dahil kasama mo na ako ngayon at hindi na lang basta boss. Naiintindihan ko naman, Days. Sorry kung hindi kita sinabihan agad. Hindi na mauulit, pangako. Hindi na mauulit dahil magsasabi na talaga ako. At sana wag ka na magalit, please. Yumakap pa si Zoe sa lalaki at hinalikan sa labi si Days. Fine. Basta wag mong kalilimutan na napag-usapan natin ngayon. Dahil hindi na kita mapapalagpas pa sa susunod. Ang kaninang mabigat na pakiramdam ni Zoe ay nawala nang magsimula ng maglambing sa kanya ang nobyo. Mabilis man ang bawat pangyayari, ngunit wala nang pakialam si Zoe. Ang mahalaga, alam niya ang nararamdaman sa binata. Sa isang club naroon ang isang babae na nagiinom at nagwawala simula pa kanina. Isang linggo na rin kasi na hindi niya makontak si Days. Hindi na rin ito sumasagot sa mga tawag niya. At ang balita niya ay palagi nitong kasama ang sekretarya. Nag-away na naman kayo ng sugar daddy mo? Tanong pa ng bartender na nagtitimpla sa alak na iniinom ng babae. Wala ako sa mood makipaglokohan sa'yo. Bakit hindi mo sabihin sa akin para matulungan kita? Saad pa ng bartender. Kaya napatingin sa kanya ang dalaga. Bumunghalit pa ito ng tawa dahil sa sinabi ng lalaki. Ikaw? Tutulungan ako? Kaya mo bang mabuhay nang hindi nagtatrabaho dito? Kaya ka nga nagtatrabaho dito dahil wala kang salapi, di ba? So paano mo ako matutulungan? Nakabase ka pala sa trabaho. Pero hindi mo man lang iniisip na baka hindi lang ako isang bartender. Sabi pa ng bartender matapos ilapag ang alak na tinimpla. Whatever, basta ang gusto ko lang, mapas sa akin si Days ulit. Yun lamang ang hiling ko at wala nang iba pa. Gusto kong mahalin niya ako at akong gawin niyang reyna. Bakit di mo gawin? Pikutin mo siya para mapunta siya sa'yo. Ikaw na din kasi, hindi ka nag-iisip. Paano kung nabalitaan ko na may ibang babae siya? Hindi ko matanggap na matatalo ako ng lintik na hampas lupang babaeng yun. Sabi pa nito kaya mas lalong umiti ang lalaki.
Paano kung siraan mo kaya siya? Pero ako, kaya ko siyang alisin sa landas mo pero sa isang kondisyon syempre. Ano? Mas lalong lumapad ang ngiti ng lalaki dahil nakita niya na kung paano pumayag ang babae sa gusto niyang mangyari. Mas lalong umisi ng malademonyo ito nang pumayag ang babae sa gusto niya. Kapalit ng pag-alis sa landas niya ng babaeng kinamumuhian. Dahil hindi pinapasok ni Daisy Zoe, walang nagawa ang dalaga kundi magpunta sa mansyon kung nasan si Ara na siyang kaibigan. Kailangan na talaga akong puntahan mo sa tuwing nagkakaproblema ka? May problema ba ako? Bakit nandito ka sa mansyon? Bakit di ka sa bahay ng lalaki mo? Wala siya ngayon dahil may kailangan daw siyang ayusin sa grupo niya. Bakit di ka sumama nang may magawa ka naman sa buhay mo? Di ka puro tambay at mamubwisit na lang ang alam. Kung pwede lang talaga na sumama sa kanya, ginawa ko na. Kaso hindi eh. Ayaw niya ako makialam sa pagiging mafia boss niya. At hindi rin nakatulong na mas delikado ngayon dahil sa mga kailangan niyang gawin. Burong-buro na din talaga ako sa kondo niya pero wala akong magawa kundi ang magtiis. Itanong mo kaya sa asawa mo kung nasan si Daisy. Pwede kaya akong palihim na sumama sa kanya? Inip na kasi talaga ako dito eh. Pwede naman. Napabalikwa si Zoe ng higa nang marinig ang boses ng lalaki na kakapasok pa lang dala ang mga anak. Pwede akong sumama sa gagawin mo kasama si Daisy? O alam mo kung nasa na unggoy na kapatid mo? Nasa isang dealing siya ngayon kung saan kailangan niya ilabas ang anak na babae ng target niyang grupo. Hindi siguro niya sinabi sa'yo pero minsan kailangan niya matulog kasama ang babaeng to. Anong sinabi mo? Pakiramdam ni Zoe ay pumutok ang eardrums niya sa narinig. Di ba niya sinabi sa'yo? Ganon talaga ang gawain ng isang mafia boss. Isang pagkakamaling nasabi ni Cash dahil bigla na lamang lumipad sa kanya ang walis tambo. San galing ang walis tambo na yan? Mahal naman, hindi ako kasali sa kanila syempre. Ano ka ba naman? Talaga ba, Cash? Manda ka sa akin pag-alis si Zoe. Pagbabanta ni Ara, kaya naman napangisi si Zoe sa lalaki. 3 oras matapos ng pag-aaway ng mag-asawa, nang umalis si Cash kasama si Zoe. Kailangan niya makita kung ano bang ginagawa ng nobyo at kung bakit nito hindi siya isinama. Suot ngayon ni Zoe ang itim na silk gown kung saan makikita ang ganda ng kanyang katawan, ang mahabang buhok na kinulot ang ibabang bahagi at ang itim na maskara na bumagay sa mga mata niya. Paniguradong patay ka kay Daisy kapag nakita ka niya doon. Baka hindi na rin ako makauwi sa asawa ko kapag nalaman niyang sumama ka. Bulong pa ni Cash. Hindi naman niya ako makikilala kaya relax ka lang. Bahala ka. Basta, wala akong kinalaman kung sakali mo magkaroon kayo ng problema. Bumaba na sila ng sasakyan at tumungo sa isang napakalaking hotel kung saan gaganapin ang party. Unang tapak pa lang ni Zoe sa loob ng party, ang mga bisita nakitang-kita naman ang kapangyarihan ng bumungad sa kanya. Ang mga mata ng kalalakihan ay hindi maiwan ang tingin sa kanya. Patay ka talaga kay Daisy kapag nalaman niya to. Huling sinabi ni Cash bago niya iwan ang dalaga. Ang mga lalaki na tila leon na gusto siyang lapain ang makikita doon. Ipinaikot pa ng mga mata ni Zoe nang mapansin ang kasintahan na masayang nakikipagkwentuhan sa isang matandang lalaki. Sa tabi nito ay isang babae na parang linta kung kumapit sa kanyang nobyo. Akmang lalapitan ng dalawa nang humarang sa harapan niya isang gwapong lalaki. Hi, Miss Beautiful. Tapos, malamig na tura ni Zoe, kaya naman napahagikik ang lalaki. Wala ka bang kasama? May nakikita ka? Padarang na sagot niya. I like you. Di kita gusto. Lalagpasan na sana niya nang biglang humarang itong muli. Inilahad pa ang kamay na para bang inaanyayahan si Zoe na maging date ngayong gabi. Gusto sana kitang anyayahan ngayong gabi para maging date. Kung di mo mamasamain, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko ngayon din. Sino kaibigan? Them. Tinuro ng lalaki kung nasan si Daisy at ang babaeng kasama nito. May ibang lalaki na rin nakasama, kaya naman napataas ang kilay ni Zoe. Alright. Kumapit si Zoe sa kamay ng lalaki.
at naglakad patungo sa kung saan si Days nakatayo na hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi. Nang magtama ang mga mata nila, mas lalong napangisi si Zoe na makilala siya nito. Hello guys, I want to introduce this beautiful lady beside me. Hello, ako nga pala si Z, and nice meeting you. Saad pa ni Zoe at binigyan ng matamis ng ngiti ang lahat ng nandoon, habang si Days ay nagpupuyos na ng selos at galit. I really don't know you, na kaya mo palang kumuha ng Diyosa, Luke. Biro pa ng lalaki. Hindi ko nga akalain na makakabingwit ako ng Diyosa eh. Really? Paano kung ang Diyosa na sinasabi may pag-aari na ng iba? What? May nobyo ka na ba? Tanong pa nitong si Luke kay Zoe na sumisimsim ng alak. Who? Me? Hindi na kasi nakita ko yung isa dyan na masaya nakikipaglandian. Paano nakikipaglandian kung nagtatrabaho ako at misyon to? Depensa ni Days na pinagkibit-balikat lamang ni Zoe. Oh, nandito ako para magsaya. Wait guys, kilala niyo ba ang isa't isa? Kanina pa kayo nagpaparinigan. By the way, how are you, goddess? Sabi naman ng isang lalaki na lumapit ngayon kay Zoe. Okay lang, maganda pa rin at handa na maghanap ng ibang lalaki. Sinuntok ni Days ang mesa na malapit sa kanya. Kaya naman napatingin sa kanya ibang bisita, lalo na mga kaibigan nito. What's wrong, babe? Nag-aalalang tanong ng babae kay Days kaya naman lalong napangisi si Zoe. Babe, ha? Bulong nito kaya naman nagpaalam muna ito para magbanyo. Naramdaman ni Zoe ang pagsunod sa kanya ng lalaki. Kaya naman na makarating sila sa banyo, mabilis siyang hinila ni Days papasok sa loob. Isinandal siya ng lalaki sa pader kaya lumikayo ng ingay. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Zoe? Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Sino nagdala sa'yo dito? And? Ano naman pakialam mo? Bakit hindi ka bumalik sa babe mo? Nakakahiya naman sa inyo. Kaya naman pala ayaw mo ako isama sa lakad mo dahil may nobya ka pala. Ramdam ni Zoe ang pamamalat ng boses dahil sa sinabi. Ito ang dahilan kaya ayaw kitang isama dahil nga ito ang gagawin ko. Sa tingin mo sapat na dahilan yun? Pero hindi ka dapat nagpunta dito na ganyan ang suot mo. Tumahimik ka dahil kahit anong sabihin mo wala na magagawa pa. Dahil kaya pala ayaw mo ko isama dahil dito. Okay, I understand. Akmang tatalikod na siya na yakapin siya ni Days. I'm sorry. Kailangan ko itong gawin upang iligtas ka. Kaya ko ang sarili ko, Days. Bitiwan mo ko. Ngunit mas lalo lang humigpit ang yakap ni Days sa kanya. I'm sorry. Bitiwan mo ko. Magpapaliwanag ako, please. I'm sorry. Bitiwan mo ko, Days. Kusang bumitaw mga kamay ni Days sa dalaga. Lumabas si Zoe nang hindi maipinta ang kanyang muka. Ngunit pagtapak pa lang niya sa labas ng banyo, bigla na lamang nawala ang kuryente. Naramdaman ni Zoe ang pagtakip ng kusino sa bibig at ilong niya. Bago pa siya makalaban, nawala na siya ng malay. Madilim ang loob ng silid at ramdam ni Zoe ang pananakit ng kanyang binti at braso. Mahigpit din ang pagkakatali sa kanyang mga paa at kamay. Ramdam din niya ang pananakit ng labi, gawa ng malakas na pagsapak sa kanya kanina. Hindi na alam ni Zoe kung ilang araw na siya rito pero ramdam niya ang matinding gutom dala na rin na hindi siya pinapakain. Buhay ka pa? Lakas mo naman. Ayan na naman ang boses ng lalaki na madalas bumugbog sa kanya. Kung di lang ako sinabihan na pakainin ka, hahayaan kita mamatay sa gutom. Inalis na rin ang takip sa mata ni Zoe. Kaya naman kamuntika na siyang mabulag sa liwanag ng ilaw. Bumulaga sa kanyang lalaking medyo disente. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Huwag kang mag-alala. Dahil ito na ang huling beses na magdurusa ka. Sabi nito, bago binato kay Zoe ang isang panis na tinapay. Ano, tutunganga ka lang dyan? Di ka kakain? Paano ako kakain kung di ko mahawakan ng pagkain ko? Ang tanga oh. Lumapit ang lalaki sa kainalis ang pagkakakandado sa kamay ni Zoe. Ayan, kumain ka na, bisit. Malakas na reklamo ng lalaki na suntukin siya ni Zoe sa muka. Nabitawan nito ang tanga na susi, kaya mabilis itong dinampot ng babae. Akala mo makakawala kang hayop ka?
Iniwasan ni Zoe ang atake ng lalaki. Nanghihina pa siya nang undayan siya ng suntok dahil walang kain at pananakit sa kanya. Ginawa lahat ni Zoe upang makawala siya sa lalaki at hindi na siya masaktan pa nito upang makatakas ng buhay. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya naman gusto kong patahimikin ka na. Kaso makulit din kasi ang babaeng yun. Pero kailangan na kitang patahimikin bago ka pa makawala at maisuplong kami sa nobyo mong hilaw. Hinugot ng lalaki ang baril sa tagiliran na hindi napansin ni Zoe kanina. Itinutok ang baril sa dalaga at bigla na lang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Sa kabilang banda ay si Days na tanga ng isang patalim habang sinasawsaw sa apoy. Kanina pa ito hindi makausap ng maayos at makikita ang matinding galit sa muka. Walang makakapigil sa lalaki maski ang kapatid nito dahil nobya na nito ang nawawala. Maawa ka sa akin, Days. Hindi ko naman talaga alam kung saan makikita si Zoe eh. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hagulhol ni Lara sa harapan ni Days. Puno na rin ng pasa at sugat ang babae dahil sa panlalaban at torture na natatanggap niya kay Days. Hindi na nanakit si Days ng babae. Ngunit kung ang babaeng mahalang kinante ay hindi siya magdadalawang isip na pumatay kahit babae pa. Uulitin ko ang tanong ko sa Lara. Hindi mo ba talaga alam kung nasan si Zoe? Inilapit pa ni Days ang hawak na patalim sa pisngi ng dalaga. Ramdam na agad ni Lara ang init na nanggagaling sa patalim na konti na lang tatama na sa makinis ng pisngi. Maniwala ka sa akin, Days. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung saan siya dinala ng lalaking yun. Ang alam ko lang naman kinuha siya at pumayag ako sa gusto niya. Mahal na naman talaga kita kaya ko to nagawa. Sinong lalaki? Hindi ko kilala. Nakilala ko lang sa club. Anong itsura? Tanong pang muli ni Days. Kaya naman pinaliwanag ni Lara ang alam sa lalaki. Tumayo si Days na galit at hindi na talaga maipinta ang muka. Kahit ang mga kapatid nito ay umiwas na habang dumadaan siya at wala ni isa ang pumigil maski si Cole na prenting nakaupo lang. Huwag yung pakakawalan ng babaeng yan dahil hindi pa ako tapos. Nanghihina na si Zoe, dala ng 2 tama ng baril sa kabilang hita at isa sa balikat. Marami ng dugo ang nawala sa kanya, kaya hindi niya alam kung tatagal pa ba siya, kung hindi pa rin siya mahahanap ni Days. Ano, suko ka na? Putlang-putla ka na. Kung di lang talaga bawal ay baka tinikman na rin kita. Anang lalaki. Kung ako sa'yo magpaalam ka na sa mundo, dahil maya-maya lang, hihimlay ka na. Ipinikit ni Zoe ang mga mata dahil nalalabo na ito dahil sa mga luhang kusang namuo sa mga mata niya. Ngayon lamang siya natakot ng ganito. Hindi pa niya nasasabi sa lalaki kung gaano niya ito kamahal. Ito na marahil ang huling araw niya sa mundo. Kaya tinanggap na lamang ni Zoe ng maluwag sa kanyang puso. Umaasa siya na kahit sa huling sandali, makita man lang niya ang mukha ni Days. Pangako, magiging mabilis lang to at wala kang mararamdamang sakit. Ang kailangan mo lang gawin ay huminga ng malalim at ako nang bahala. Nanunod yung sabi ng lalaki. Kaya naman sa pagkalabit ng lalaki sa gatilyo, isang nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit walang naramdaman na kahit anong sakit sa katawan si Zoe. Marahil manhid na rin dahil sa mga sugat at tama na nakuha niya. Sa muling pagbuklat ng nanlalabong mga mata, nakita niya kung paano bumulwak ang dugo sa bibig ng lalaki at natumbay ito. Sa likuran nito ay si Days. Hawak ang baril at hindi maipinta ang muka dahil sa matinding galit. Mabilis na dinaluhan si Zoe at niyakap ng mahigpit. I'm sorry. Paulit-ulit na hinging pasensya ni Days. Binuhat niya ang dalaga habang patuloy sa pagpatak ang mga luha nito. Bakit ngayon ka lang? Paos at nanghihinang tanong ng dalaga sa kanya. Patawarin mo ako dahil ngayon lang ako. Makakaasa ka na ito na ang huling pagkakataon na masasaktan ka pa. I'm sorry, Zoe. I'm sorry. Sa loob ng hospital halos magwala si Days nang hindi siya papasukin sa mismong ER ng hospital. Kasalukuyang ginagamot ang dalaga dahil nauubusan na ito ng dugo
dahil sa mga tamang natamo at lubhang mahina ang katawan. Hindi rin mapakalma ang binata dahil na rin sa takot itong baka mawala ang dalaga sa kanya. Kumalma ka, hindi mamamatay si Zoe sa ganyan. Mas may malala kaming pinagdaanan pero nagawa niya makasurvive. Pagpapagaan ni Ara sa loob ng lalaki. Paano ka nakakasiguro? Wala ka kung mailigtas ko siya. Dahil sa dami ng bugbog at sugat niya. Paano mo nagawang kumalma ng ganyan kung kaibigan mo nasa bingit ng kamatayan, ha? Sigaw pa ni Day sa dalaga kaya naman naningkit ang mga mata ng asawa nito na si Cash. Kailangan pa ba talaga sigawan ng asawa ko? Pinapakalma ka lang dahil mukha kang namatayan. Huwag mo rin kalimutan ang ginawa ng asawa mo sa ganitong buhay. Kaya hindi yan mamamatay. Tama sila, Days. Kailangan mong kumalma. Dahil wala magagawa kung magpapanik ka lang. Alam namin na kaya ni Zoe. Malalagpasan niya yan. Manalig ka na lang. Sambit ni Cole na kanina pa pinagmamasdan ng nagwawalang kapatid. Nakinig naman si Days at kumalma ito kahit papano habang hinihintay ang kapatid nila na lumabas ng ER. Yun kasi ang nag-asikaso sa kanyang nobya. Ngunit 3 oras na lumilipas at habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang takot sa puso ng lahat. Sa wakas makalipas ang 5 minuto, muling lumabas ang kapatid nila nakasuot pa ng lab gown. Anong nangyari sa girlfriend ko? Natanggal na namin lahat ng bala sa tama niya. Successful naman ang operasyon pero may sasabihin ako na wag mo ikakagulat. Ano? Wala naman, wag niyo muna gigisingin ng babae at hayaan na magpahinga. Congratulations din dahil magiging ama ka na. Anito na nagpatameme kay Days. Ano? Sabi ko, buntis ang babae mo kaya maswerte pa rin siya na walang nangyari sa batang dinadala niya. Wag mo muna i-stressin upang hindi magkaroon ng problema sa bata. Dito lamang natameme ng lubusan si Days dahil hindi pa rin siya makapaniwala na magkakaroon na sila ng anak at magiging ama na siya. Niyakap pa siya ng bawat kapatid ngunit hindi niya maramdaman ang sarili dahil sa pagkabigla. Nawala kahit paano ang lahat ng sakit at pag-aalala ni Days. Napalitan nito ng galak at ginhawa na magiging maayos ang lahat. Makalipas ang 4 na buwan, panayang tapik ni Days sa kanyang parte ng katawan dahil sa mga hagat ng antik na punong inakyatan. Para lamang sa mangga na gustong kainin ng kanyang asawa, ay nagawa niyang maghanap ng mangga kahit hindi pa season ng mga ito. Bumaba ka na dyan at ako nang naaawa sa balat mo. Ang dami mo ng kagat ng antik. Sigaw ni Ara. Hindi pwede, kailangan ko makuha tong mangga. Pwede naman kasing bumili na lang, kaysa naman mamatay ka dyan. At ang dahilan ng pagkamatay mo, kagat ng antik. Maiintindihan naman ni Zoe kung wala ka mahanap na mangga. Hindi niya ako pinapasok ng 1 linggo sa loob ng kondo namin dahil hindi ako makahanap ng ubas na kulay green ng madaling araw. Ani Days at sariwa pa sa kanyang alaala kung paano nagwala ang asawa dahil hindi lamang maibigay ang gusto nito. Wala nang nagawa pa si Ara kundi hayaan ang binata at bumalik na sa mansyon kung saan niya iniwan ang kaibigan na si Zoe na naglilihi sa loob ng 4 na buwan na pagbubuntis. Siya na mismo ang naawa sa lalaki dahil sa mga lihi ng kaibigan ngunit ano magagawa niya? Ganon talaga ang paglilihi at minsan niya nito napagdaanan. Nakita mo si Days? Nasa ibabaw ng puno ng mangga, nangunguha ng mangga mo. Hayaan mo siya. Di ko rin talaga mapigilan ang paglilihi ko sa mangga na parang mamamatay ako pag di ako nakakain nun. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Grabe kung makaakyat ng mangga. Kala mo di nasasaktan sa mga kagat ng antik? Langgam lang naman yon, pero ang paglilihi ko at pagsusuka, sobrang hirap. Don't tell me naawa ka sa kanya. Hoy Ara, para sabihin ko sa'yo. Pinahirapan mo ko nung ikaw naglilihi. Bulyaw sa kanya ni Zoe. Napairap si Ara sa kawalan dahil naalala niya ang mga panahong naglilihi pa siya sa kambal. Kung gaano kahirap, kaya naman ang kaibigan ang bumili sa kanyang mga kagustuhan noon. Oo na, naawa lang kasi ako kasi hirap na siyang hanapin yung gusto mo. Nagkibit balikat si Zoe at ngumisi sa kaibigan bago ito lumabas ng mansyon. Nakita niya si Days, ang kanyang asawa na masayang tumatakbo, bitbit ang mga mangga. Akalain niyo na ang lalaking ito na tinatawag siyang stupid
at ayaw sa kanya ay mapapangasawa pala niya? Nakangiting sumalubong si Zoe sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. May problema ba? May masakit sa'yo? Tanong pa ni Day sa kanya, ngunit umiling lamang siya. Ito ang dahilan kaya ikamamatay niya kung mawawala sa kanya ang asawa. Wala naman, mahal lang kita. Mahal din kita at halika na sa loob, nakuha ko na ang mga manggang gusto mong kainin. Mas lalong napaiyak si Zoe nang makita ang pulang pantal sa katawan ng asawa, ngunit nagagawa pa rin itong umiti sa kanya. Wala na siyang mahihiling pa, kundi ang maging masaya at maging maligaya sila ng kanyang asawa. Kahit na anong pagsubok pa ang harapin nila, sisiguraduhin niyang walang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss and His Stupid Secretary. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!